It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna be shopping. It's my life. I need money. Yeah. Now you see? So, hello! Kamusta na mga kuya koys? Don't forget to click and subscribe, okay? Hit the button and hindi subscribe. mag-intro sila. Sige. Yeah. Intro. Alright, it's been a long time. We're not, we're absent. Now we're present. Okay, so, kumusta na kayo lahat dyan? So, isang maulan na weekend sa inyong lahat. Diba? Maulan? Yes. Ilang linggo na? 1 week. Okay. 1 week ba? 2 weeks na? Maulan na weekend. Oh, it's a rainy weekend. Okay, so, di natin patatagalin yung vlog natin ngayon. Ito, ang topic natin ngayon kung paano tayo napunta rin sa Australia. Yun ang topic natin ngayon. I came here to Australia because I got married. Okay? Simula. Okay. Alright. Ikaw pre, paano ka nakarating sa Australia? I came here in Australia because I applied for a permanent residence since 2006 and it was approved 2014 and Canberra sponsored us by the whole family. So, ikaw naman ka, Romy. Ikaw naman, Kuya Romy. Yo! Paano ka nakarating sa Australia? Yo. Okay. Came from United States. Okay. May Sandara Park pala to. I immigrated in 1982. Okay. And then, Immigrating. to make a long story short, okay. My wife, she's in the background. I mean, to make a story short, okay. I got divorced, and then I met a beautiful woman. Okay. Here in Australia. Here in Australia, Yeah. and that's why I'm here, Australia, and I got married. Get married and we got pregnant and we have two beautiful baby boy. This is Milo. Milo? Milo. And the left. Hello, Milo. Si Ted eh. Nagtataka siya. We adopt him. Anyway, and I got divorced and I got married. Yeah, a beautiful Australian, Filipino Australian. Okay, that's why, that's why I came down here. Okay, so, okay na, naintindihan na. Ito naman, pre, kumusta ang boy sa Australia? Ang buhay sa Australia is very simple. You live by your own means. Kasi kailangan mo magtrabaho for the family, food, shelter, and education is not a problem because it's all free. Free Medical. Medical, a check-up. Hospital is free also. And all you have to do is to work and give tax to the government. And you can see the progress of your tax because the tax is very well managed and not being corrupt. Transparent yung Transparent. Pag merong kalokohang ginawa ang politiko, bumababa sila sa kanilang sakayan nila. posisyon. Yeah. At saka, they got their word of the most honor. important thing din, pagdating pala dito, yung may Medicard kuha. Yes, Medicard. Medicard. Yeah. Medicare. That's the life here in Australia. And then you have to find kung ano magpapasaya sa iyo. Gaya nito namin ngayon, we're friends, we're really close friends, and sometimes minsan lang kami magkita because we're busy in work. Kaya hinasamantala namin itong pagkakataon na to para mag-enjoy. Di ba no, ate? Oo, tama. Yes. Kung lagi tayo nag-inuman kami, nangyayari ito minsan isang beses isang buwan, minsan dalawang beses isang buwan. Once in the blue moon lang. Hindi naman palagi. Okay. Okay. Oh, Ikaw naman, kumusta? Ikaw na, Ano ang masasabi mo rito sa Australia? Kumusta ang buhay rito? Ang masasabi ko sa Australia, simple lang,
At saka, ano, tahimik, tsaka layback. And then, you have time to spend with your family. Hindi katulad sa ibang lugar. Here in Australia is very layback. And I'm glad to be here. Bye. Okay. So, Okay, Aiza Segura. sa tanong natin, babalik ulit kay Jean. Siyempre, hindi lang ito yung bansa na napuntahan pa rin. So, kung may mga bansa ka rin napuntahan bago itong Australia. So, anong masasabi mo kung bagay, ikukumpara natin sa mga bansa na napuntahan mo at itong sa Australia? Well, anyway, Australia is really good and really kind, especially for the migrant people because they take good care of the people because I live here almost 8 years. They supported my health and they give me plenty opportunity for growth. While in the other country, you have to work. And here in Australia, we do have a balanced life, balanced family, and yeah, you can go anywhere what you want. Kung ano kinakain ng mayaman, kinakain din ng mahirap. Pantay-pantay. Diba, pre? So, yun lang makikita, yun lang yung comparison mo. Yes. It's equal Yung life. cost of living is very cheap and the food, yeah, it's really nice. Kasi The may mga viewers tayo na gusto malaman kung kumusta ang buhay dito, paano kung dito sila pumunta sa Australia, kung ano. Pagdating niya dito, maninibago kayo. Iba yung kinagawian natin sa Pilipinas pag pumunta ka dito. But just move on. Pansamantala lang yan eh. Lahat ng bagay pansamantala. Habang tumatagal, nagbabago yan. It depends on how you handle your life. Just try and be reasonable and try to observe. Basta ano ka lang, try to swallow your pride because here in Australia is the year of this country is paper. Kung wala kang papel, wala kang certificate, you have to have correct na ka. You're highly skilled, you're not qualified if you kahit have no na high skill ka sa Pilipinas o Yes. sa lugar ka mang galing, kailangan pa rin mag-aral dito para kung gusto mo i-continue yung kung ano yung profession mo sa bago ka nakarating dito, kailangan pa rin mag-ano rito, hindi nila ino-honor. Di nila ino-honor nila pero you have to take equivalency exam but it's very hard. Ang problema, binibigyan nilang priority yung mga nakatapos dito. Thank you. So, ito naman, ang sunod pa natin si Kuya Romy. Bibigyan natin siya ng chance na ngayon, magsalita ngayon. Kasi Kuya Romy, kung anong comparison ng bansa na pinanggalingan niya at saka ito sa Australia. Sige. Now it's your time to shine. Time to shine, Kuya Romy. Yo. Yo. Sabi ko lang, ang comparison ko na mas layback dito sa Australia kaysa sa Amerika kasi dito meron kang time para sa pamilya mo. Hindi sa Amerika, okay, laging tao busy kasi they have to earn to make money. Pero sa Australia, pina-priority nila yung pamilya. So yun ang comparison ko sa Amerika at saka sa Australia na mas Timbang. meron kang time sa pamilya mo. Lifestyle yan. Yun lang po. Okay. Hindi mo kailangan mag-double job. Hindi mo kailangan Triple job. Sorry sa mga taga-Amerika pero dito hindi mo kailangan mag-double job. Yung sa Amerika ako, triple job ako eh. Pero dito, isang trabaho lang, pero okay lang. Nakakasupport din ako sa mga pangangailangan ko, tsaka sa yung mga nakakatulong din ako sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Yun lang. At family first daw, sabi ni Isko. Family first, yan. And then dun, sa taas. Amen. Right, there you have it sa mga ating mga panauhing. Ang sawang sumusubaybay sa YouTube channel ni Parekoy. So, ako pa, hindi pa ako tapos. Oo. Sa akin naman. Sige. Okay na? Okay na. Kung may tatanong nyo, paano ko nakarating dito sa Australia? Ako naman, paano ko nakarating dito? Bumili ako ng ticket.
Yung aeroplano, makarating ako dito. Of course. So, 2013, dumating ako dito, 2013. Ano, wala ka lang pala sa akin isang taon. 2013 ako dumating, 2014 na kayo. ng December. Oh, isang taon nga talaga, exact. So, December din ako. December ngayon, that was summer, ha? December So, 14. hindi ko ine-expect na kung ano yung mabutan ko dito sa Australia kasi nga, December. So, inisip ko, magpapasko yun eh. So, masaya, tsaka medyo malamig kasi di pala sa Pilipinas, di ba? Ganon. Hindi, dry Baliktad. dito, mainit. Summer yun. Mainit yung Christmas dito. Hanggang Tsaka April. dry, tsaka tahimik. Di sila ganun hindi masyadong binibigyan ng Importansya ang Pasko. Kasi yung Pasko, kasi Oo. sobrang lahat ng tao na nasa beach. Natutulog lang. Oo. Hindi naghahanda. Hindi, nasa beach lahat Nasa ng mga beach tao. siya, Kasi na summer yun. Sobrang init nung time na yun. Tsaka, parang napansin ko sa airport pa lang, parang ang liwanag. Sobrang liwanag nung no? Sobrang liwanag dito. So, May liwanag ang buhay. 2013, so dumating ako dito as a PR. PR ako nung dumating ako dito. So, permanent resident ako dumating dito. So, yun. So, may temporary, PR pa pala yung sa akin noon. So, 2 years lang yan, Tay. And then, tapos na yung temporary ko. Another 2 years, naging permanent resident na ako dito. Yun pala ang unang gagawin. Pagdating mo rito, huwag niyong kakalimutan pala. Kuha ka na. Kumuha ng medic. Hindi, una, TPN. Ano yun? Tax. Oh, sa tax pala. Tax. Number. Tax number. Number niyo. And then, ayan, Medicare. Parang di ako kumuha ng tax ng pre. Parang yung ano na, yung Holy Cross na. Ha? Ito So, na, nasa oh. work mo. Pero dapat yun ang una mong gagawin. Kasi, Pero ang inuna namin noon, para sa akin, ang nauna noon, yung Medicare. Medicare ba yun? Medicare? Medicare yun. Medicare, Oh. oh. Tapos kumuha ko ng driver's license. kasi valid pa naman yung driver's license mo ng Philippines within 6 months time. Pero pag lumagpas na ng 6 months time, kailangan mo nang kumuha ng Australian driver's license. Dati na valid yung ano. Hindi, I mean, hanggang ngayon yata valid pa rin yung 6 months na 6 months. pwede mong gamitin yung lisensya mo sa Pilipinas. Oo. So, nag-apply kasi ng 6 months eh. Nag-apply na ako ng, para magka-license dito. Tapos, after wala pang isang taon. Wala pa isang taon nakapasok ako ng trabaho. Hanggang sa ngayon, yung trabaho ko, yung pa rin yung trabaho ko. So, bali 8 years na ako rito. So, thankful. 8 years na. Pero bago ako nakapasok dito sa trabaho ko ngayon, marami akong pinasukan trabaho pa. Hindi lang ako tatanggap kasi kailangan ng kailangan experience. Yeah. Kailangan Local experience. yung In experience na dito. Australia. Oh, tama. Paano ako makakaroon ng experience kung hindi nyo ako tatanggapin? Correct. Diba? Yan ang hirap dito. Magsisimula ka talaga sa So, wala. wala akong ginawa noon yung time na yun. So, bali 10 months ako nag-apply ng trabaho noon. Wala akong ginawa kundi mamasyal. So, yun nga. Ito nga. Hanggang sa nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa laundry. 8 years na ako. Industrial ngayon. laundry. Oo. Yes. So, I work also there. kasama ko sa trabaho dati. And then, ano pa? Yan, guys. Iceberg na yun dun, hindi na pwede. Okay. And then, ano pa ba yung mga kailangang gawin mo rito? Kailangan mong gawin pagdating mo sa Australia. Yan, basic. Adjustment. Kasi nga, Adjustment. una, Baka sasabihin sa inyo. ma-culture shock ka. Kasi, Iba yung way of living nila dito. Tsaka yung English. yun, Hindi sila American English dito. British. alam mo kung magsalita sila ng English, Oh, napaka-islang. yes. Tapos sinushortcut pa nila. Hindi mo na nga naintindihan, sinortcut pa. Diba? Oh. Ang bilis pa magsalita. Shop nila dito, yung mga bilyan, mga nila dito. Maaga sa sarado. Hindi pa rin sa Pilipinas. Pala, yung renta pala ng bahay dito sasabi sa inyo, pagka nandito kayo, yung renta ng bahay dito weekly ang bayad. So weekly. Hindi monthly. Hindi ka tulad sa Amerika, sa United States, monthly. Dito, weekly. Weekly ang bayaran dito. Lahat, puro weekly. Cost of living. Kasi Cost dito, of living. nakadepende kasi yung sa mo rin. Sa sahod mo. Sa sahod mo. Kasi kung i-convert mo lang sa bilyas, hindi ka talaga makakamove on. Hindi mo talaga may adjust yun. Ayun, tama yun. Dapat hindi ka nagko-convert. Hindi ka nagko-convert. Oo, kasi iba yung gastos sa Pilipinas, tsaka iba yung gastos dito sa Australia. May kamahalan din dito yung mga bilihin. Pero syempre, ang kagandahan lang dito,
yung sahod, Yeah, medyo you can malaki ng afford konti to. yung sahod dito. Tsaka mataas ang rate. Pwede 21 yung pinaka basic ng minimum na sahod ng dito. Australian $21 Australian dollars yung compared to pinaka basic. US. Per hour yan. US is around 60. Yung bago ako umalis sa US, ang minimum wage doon ay $10.75 US dollars. Yo, believe din ako sa sistema ng health dito pagka sa mga pagka kailangan mo pa doktor o kailangan mo magpunta sa konsulta, medyo maganda yon. Dito, mas believe ako sa ng sistema ng Australia. Especially pa sa may Medicare ka, no? Yes. Sa US naman, pag edad mo ng mga 65 o 62, doon pa lang magagamit ang Medicare mo. Hindi katulad dito sa Australia, Canada, or England, New Zealand. So yun, especially, kagandahan pa rito, kung dito sa Australia, kung gusto magbakasyon sa Pilipinas, malapit lang. Malapit lang yung 7 hours. Pilipinas. Yeah. Sa mga, ito kasing Australia, konti lang yung population dito. So, we are in 25 million na tao dito sa Australia. So, medyo malawak tong Australia. Pero road trip ka, makikita mo marami pang area doon na hindi walang nakatira. Diba? Tsaka, hindi Medyo mo bush malilibot lang. na isang araw ang Australia. Malawak. Napakalaking. Sa trabaho, yung isang trabaho sapat na yun, no? Isang work lang, sapat na, no? Oo. Sapat na yun. Basta wala ka lang mga utang, okay lang yun. Tsaka huwag ka na mapili sa trabaho. Mabubuhay ka dito. Yun yung mga Kahit anong adjustment. trabaho, pasokay mo. Isang tabi mo na yung pride natin. Whatever you finish in the Philippines is only in the Philippines. Pagdating mo dito, you go back to square zero. You have to strive. You have to grow and you have to incorporate with their culture. That's all. Alright. So, yun. So, nakita nyo na kung ano yung mga comparison na ano. Pero, Pwede pa. ha? Oh, so, yun. Kaya pa Kuya Romy. Magigising pa ako ng maaga nito. So, yun na. Pag-usapan natin tungkol sa mga comparison. Nandito na lang. So, maraming So, thank salamat. you for watching. And, So, sana, mayroon kayo na yes. konting mga pointers. Pointers to go here in Australia. Just, don't forget, okay, click and subscribe. Kuya Koy, okay. Salud! Peace out! Peace out! Peace out.